Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang inyong Professor Jocelyn Aguila Aglinaw. Iba naman ngayon ang itatalakayin natin. Ito ay ang Filipino, ang komunikasyon sa akademikong Filipino. Okay, atin nang simulan. Una sa lahat, ano ba ang kahulugan ng retorika? At saan ito nanggaling? Diba? Ang retorika ay galing sa salitang Griego na rhetor, na nangangahulugan ng guro o maestro na mananalumpati o siya ay nagtatalumpati o orador. Ang kaalaman sa mabisang pagpapahayag, pagsasalita o sa pagsusulat man. Mabisa sapagkat maayos, malinaw, maingganyo, kaakit-akit at magandang pakinggan o basahin ang mga sinasabi. Ito rin ay isa na alang-alang din dito, hindi lamang ang kaalamang gustong ibahagi, gayon din ang mga kaalamang pangwika gaya ng palatanungan. Siyempre, tatanong ka at palabigasan kung nagsasalita ng palabaybayan at bantas sa pagsusulat. Bagkus lalo higit ang matimbang na pagpili lamang ng gagamiting salita at ang maingat at logical na pagbuo ng mga palaisipan, pangungusap o pagtatala. Tumutukoy din sa sining ng maayos, malinaw, mabisa at kaakit-akit na pagpapahayag upang maunawaan at makahikayat na mga makikinig o sa mga bumabasa, mahikayat natin o mainganyong basahin ang mga inyong itinala. Tumutukoy din ito sa agham at sining ng pagpapahayag maging sa pagsasalita lang o pagsusulat tungkol sa tulong sa wastong makabuluhang paggamit ng wika, kaagapay ng masining at mabisang estilo ang pamamahayag. Okay. Ano-ano ba ang katangian ng retorika? Okay. Ang retorika ay may iba't ibang katangian. Ang retorika ay symbolical. Bakit ba tinawag na symbolical ito? Ang mga simbolo ay kumakatawan ng mga letra, imahe o kaya ay kumpas na may ipinararating na ideya o kaya naman nagtatagong kahulugan. Doon sa mga simbolo na makikita nyo, yun ang magpaparating sa atin. Ano ba ang gustong ipahayag ng mga manunulat? Ano ba ang gustong iparating sa mga nagbabasa? O ano ba ang gustong iparating ng mga mamamahayag o i-communicate? In English, i-communicate sa atin. Ano ba ang gusto nilang iparating? Maging sa pagsusulat o panonood. Pangalawa, ang retorika ay nasasangkot sa mga tagapakinig. Lumalabas lamang ang paggamit ng retorika kapag nag-usap o nagkaroon ng intensyon ang dalawang tao sa pagpalitan ng informasyon. Maaaring intensyon ng rhetor na magbigay ng impormasyon o maghikayat ng mga tagapakinig niya. Ang rhetor o ang guro at ang mga tagapakinig ay dapat
magkaintindihan sa mga simbolong kanilang ginagamit. Ang wika o ang salita na dapat maintindihan ng mga tagapakinig o makikinig. Mas magkakaintindihan ang mga Ilocano. Halimbawa, magkakaintindihan ng mga Ilocano kung ang kausap nila ay kapwa Ilocano kesa ang Ilocano sa isang Maranao. Hindi sila magkakaunawaan. Ang retorika din ay nakabatay sa panahon. Ang gumagamit nito ay nangungusap sa wika ng ngayon. Hindi ng bukas o kahapon. Ang iba pang sangkap ng retorika ay tulad ng paksa at paraan na laging naiimpluwensyahan ang kasalukuyang panahon. Baguhin mo ang mga pagbabago rito sa retorika. Kagaya ng pagtuturo. Dati, Socratical ang pagtuturo. Ngayon, ginagawa ito ng mga retor o ng mga guro sa pamamaraang naaayon sa kapanahunan ng mga kabataan. Ang retorika ay nagpapatatag o maaaring maging katotohanan. Ang retorika din ay mapagkunwari o mapagmalabis sa paggamit ng mga wika. Bakit? Paano? Halimbawa, sa ilalim ng tayutay, malimit na nag-awing na bahaging pahayag ang personifikasyon o hyperbole. Nilalayo nito na tumalon mula sa realidad sa mapaglarong mundo ng imahinasyon. Diba? Parang pag sinabi mong personifikasyon, ang mga hayop ay nagsasalita, ang mga puno, yun ang ginagamit nilang panglarawan o simbolo. Nakadadala ng damdamin ang ganitong pamamahayag, tama ba? Nakakaragdag pa ito ng kulay sa pagbibigay ng ibayong kahulugan sa mga batayang salita. Ang retorika din ay nagbibigay ng lakas o kapangyarihan. Papaano? Okay. Ang kapangyarihang panlipunan ay karaniwang nakukuha sa galing ng pagsasalita sa harap ng publiko. Ang mga politiko, pastor, negosyante, teacher at iba pang makapangyarihan o otoridad ay naiimpluwensyahan o nakakapaghikayat ng mga tao. Sa totoo lang, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito. Sa pamamagitan ng kanilang mga talumpati, sermon, sales talk, lecture at pagpapasunod, napapahanga o napapakilos nila ang kanilang audience. Tama ba? Hindi lubos na makikinig ang isang mag-aaral kung hindi magaling ang lektura ng isang tagapagsalita o tagapanayam. Ang isang komentarista ay makukuha ang tagapakinig hindi dahil sa husay niya, dahil sa kanyang husay sa pagsasalita. Tama ba? Diba? Ang retorika din ay malikhain at analitiko. Ang konsepto ng pagiging malikhain ng isang retorika ay maipakikita ng isang tagapagsalita kung magagawa niyang mabigyan ng konkretong imahe ang mga tagapakinig sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. At magiging malikhain, kailangan ng isang tagapagsalita ay magkaroon ng malinaw na ugnayan sa mga tagapakinig upang maging epektibo ang komunikasyon sa pamamagitan nila at tagapakinig. Kung may kakayahan namang maging malikhain ng isang tagapagsalita, nangangahulugang ito'y anumang ideya ay magiging ay kaya niya ring ma-analyze or maanalisa. Ang retorika din ay nagsusupling ng sining. Okay.
Ang retorika ay nagsusupling ng sining ng kaalaman. Halimbawa, ang isang manunulat ay magsisimula sa kanyang ideya o pag-iisip at susupling ito ng isang akda o makakabuo. Ang mambabasa naman ay magsisimula sa pagbabasa at nagbibinhi ng kaalaman ang kanyang mga kaisipan. Walang hangganan ang pagsusupling ng pagpapasa ng kaalaman sa pamamagitan ng retorika hanggang sa may magsasalita at habang may nagsasalita at nakikinig na o kaya nagsusulat at nagbabasa. So tuloy-tuloy yan. Halimbawa, mga saling kwento, maikling kwento, anekdota, mga pasalit-saling lang. Okay. Ano-ano naman ang mga layunin? Ang layunin ng komunikasyon sa maritorikang pamamahayag. Okay. Nandiyan na nakakaakit ang interes ng kausap na tutok sa ang atensyon sa nakikinig sa sinasalita o sinasabi. Masanay sa pagsasalitang may kalakasang dating ang gilas, may mapamiling kaangkupan at panlasa sa ginagamit na salita at kaliwanagan sa ang bigkas. Ang hirap talaga magtagalog, ano? Maliwanag na mapaintindi sa ang mga sinasabi, maikintal sa isip ang damdamin ng kausap, ang diwa at nagsasabi, ang mai-apply sa sarili ang tagapakinig ang mga kahulugan at mensahe. Ano naman ang kakayahan sa pagpapahayag? Okay, una, yung kakayahang linguistika. Ano bang ibig sabihin ng kahalagahang linguistika? Ang bawat aspekto na pangwika kagaya ng ponolohiya, morpolohiya at sintaksis ay masusing pinag-aaralan. Sa gayon, ang paggamit ng wika ang pinaka-instrumento ng pamahayag ay magiging mataas ang sining at mabisa. Ang pangalawa naman ay ang kakayahang komunikatibo. Ang komunikatibo, bukod sa maingat, maayos at masinop na paggamit ng wika, ang matalino, maguni-guni, yung mapag-isip, yung malawak ang imahinasyon at masinop ang paggamit ng wika, ang matalino, maguni-guni at malikhaing pagsasabuhay nito sa bawat sitwasyong kinalalagyan ng tao ay makapangyarihang tagumpay. Ano-ano naman ang sangkap ng mabisang pamamahayag? Una, ang ethos. Ang ethos ay kung paano ang karakter o kredibilidad ng tagapagsalita ay maka-impluwensya sa para maikonsidera ang kapanipaniwala ng kanyang mga sinasabi, kagaya for example ay halimbawa ng mga politiko, kung paano sila magsalita at kung paano ito paniniwalaan ng kanilang audience. Kung ang tagapagsalita din naman ay kilala bilang isang authority sa paksang kanyang tinatalakay o sinasabi, tulad for example ni Al Gore, isang authority sa global warming dahil sa kanyang pag-aaral sa
nasabing paksa ng presentasyon niya sa mundo. Dahil kilala siya doon, kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. So, ang mabisang pamamahayag, una, yung karakter ng nagsasalita, yung ethos. Pangalawa, pathos, ang paggamit ng emosyon ng tagapagsalita upang makahiyakayat ng tagapakinig o audience na mabago ang kanyang desisyon. Nangaakit ang kanyang pananalita gamit ang emosyon. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng metapora, amplifikasyon ng boses, pagkukwento at pagre-representa ng paksa sa pang-akit na damdamin ng kausap. Halimbawa, yung mga artista, diba, kung paano sila ipakita ang emosyon nila upang kumbinsihin na sila yung karakter doon sa isang kwento. Pangatlo ay ang logos. Ang logos, ito ang paggamit ng katwiran, rason upang mabuo ang argumento. Ang apela o logos appeal ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng statistics sa mathematics, kagaya for example, halimbawa ng logic o ang pagiging objectivity. So logos, so representasyon. Okay. Ano naman ang saklaw ng retorika? Ano ang saklaw ng retorika? Una, ang tao. Tumutukoy ito sa mga tao o lipunang makikinig o di kaya yung mga nagbabasa o nagsusulat o ipinahayag sa panunulat. Ang bawat ipinahayag, oral o verbal, ay tiyak na may patutunguhan tungkol sa focus ng talakay. So, ang tao, unang saklaw nila. Pangalawa ay ang kasanayan ng manunulat. Kung walang kaalaman, siyempre kung walang alam na pangsarili ang manunulat, mahirap magkaroon ng sining ang mabisang pagpahayag. Ang kasanayan sa pagpapahayag at dinibelo upang ipahayag sa iba at di sarilinin. So ang kasanayan ng panunulat o yung expertise niya para ipahayag, ito hindi lang sarilinin ang kanyang kaalaman. Pangatlo ay ang wika. Ang wika ay sadyang makapangyarihan, di ba? Nagagawa nito maging kilala o hinahangaan ng isang tao dahil sa kagalingan nito sa paggamit ng wika. Ang susunod ay kultura. Malaki ang kinalaman ng kultura sa pag-unlad ng sinabi o ipahahayag dahil anuman ang gampanin ng isang mamamayan, tuwi na ito'y saklaw ng kulturang kinabibilangan niya. Kabilang dito ang pinaniniwalaan o tradisyon, wika at awit at iba pa. So yung kultura, kung saan nandun ang isang retor, ay malaking ambag niya sa kanyang pamamahayag. Ang susunod ay sining. Ang sining, kumakatawan ito sa taglay na galing o talino ng manunulat o nagsasalita sa larangan ng pagsalita o pagsulat. Pumapasok dito ang taglay na pagkamalikhain ng mga taong gumagawa ng masining na pahayag. At ang panghuli ay yung iba pang larangan o iba pang pwedeng kuhanan ng mga retor. Ngunit ang retorika ay hindi lamang eksklusibo sa larangan ng wika, sining, filosofiya at lipunan. Sino mang tao, saan man yung larangan ng
pagpapahayag niya. Sa anumang larangan, hindi maaaring hindi magsasalita o magsusulat ang tao sa naaangkop doon. 'Di ba, kung maging sa ibang larangan, ang retorika ay may malaking kinalaman. Halimbawa nito, may mga, 'di ba, paano ba makipag-communicate o paano ang komunikasyon ng dalawang pipe sa pamamagitan ng kanilang pagsenyas. So, iba't iba ang larangan ng pamamahayag. So, ano ba ang mga kahalagahan ng maretorikang pamamahayag? Ano ang kahalagahan niyan? Una ay ang kahalagahang pangkomunikatibo. Bakit pangkomunikatibo? Ano man ang ating isipin o madama ay maaari nating ipahayag ito sa salita o pagsulat ng paraan upang maunawaan ng ibang tao. Dahil ang retorika, ang dalawa o higit pang tao ay magkakaroon ng komunikasyon. Halimbawa dito, kung ano man ang nararamdaman mo, maaari mong gawing tula, maaari mong gawing kanta, di ba? O pangalawa, o ang susunod, kahalagahang pangrelihiyon. Ang kahalagahang pangrelihiyon, ang salita ang puhunan ng mga pare, di ba? Totoo naman yung kanilang sermon, ang mga ministro at anumang sekta ng relihiyon sa kanilang pagpapalaganap ng pananampalataya o papaano ipakikilala ang kabutihan sa pamamagitan ng kanilang relihiyon, nakasalalay sa kanilang makarismatikong tinig, malinaw at madaling maintindihang pananalita. Ang maengganyo nilang pananalita ay ang tagumpay ng kanilang misyon o nila mismo ang bilang religious leader or relihiyong leader. Diba? Ang susunod, ang kahalagahang pampanitikan. Ito naman ay isang pagmumulat ng kanilang tagumpay sa pagsusulat ay nasa paggamit ng mga angkop na salita na kailangan nilang ilagay doon upang maengganyo, maging mabulaklak ang kanilang pagsusulat. Dapat na gamitin nila ang wika at ang estilo na sa kanilang pamamahayag ng kanilang akda para maisabuhay kung ano ba talaga ang gusto nilang iparating. Pwede rin silang gumamit ng mga simbolo o sumisibol o dumadaloy ang mga personalidad ng mga tauhan sa kapaligiran ng kanilang ginaganapan. So mabisa din sa kabisaan ng kanilang pamamaraan sa pagsusulat, nakukuha nila ang magbabasa na ang simpatya ng kanilang mambabasa para sa kanilang obra. Ito din ay mahalaga sa pang-ekonomiya. May kalagahan din sa pang-media, kagaya ng mga artista, teatro, yung mga television at pelikula. Ganun din sa mga personalidad ng iba't ibang media na makarating sa rurok ng kanilang tagumpay sa pamamagitan ng katangi-tangi nilang pagsasalita at kaakit-akit na boses na humuhubog sa kanilang personalidad para makilala ng madla. Halimbawa, may mga ginagawa silang pelikula at ginagampanan nila isang karakter. Kailangan maging mahusay sila doon kasi tatatak yun sa audience. Halimbawa, 'di ba sino ba to? Si Cardo, si Tanggol. Iba-ibang karakter pero tumatatak dahil sa social media, dahil sa kanilang galing sa pag-deliver ng pananalita. Kagaya ng halimbawa yung mga sa pagbabalita naman, si Noli de Castro o yung sa investigador na matay na siya lahat, hindi pa rin namamatay ang kanyang legacy dahil nakilala siya doon. Nakikilala ang mga personalidad dahil sa kanilang kagalingan sa pagsasalita o kahalagahan din ng pampolitiko. Maaaring
pati kang politiko ang namumuhunan sa maritorikang pagpapahayag. Sa sandal ng kanilang pangangampanya, diba? Yung kanilang pangangampanya, pagpapasabik sa mga binibitawan nilang salita, lalo na yung mga pangako, yung kanilang paglatag ng plataforma, at ang pagbabagong gusto nilang gawin ay nakakainganyo sa mga makikinig, diba? Ang itsura nila habang nagsasalita, kung paano nila i-deliver, ang damdamin na binibitawan nila ay maaari silang pagkatiwalaan upang masiguro nila ang kanilang boto at manalo sa eleksyon, diba? So, ano pa ba ang iba't ibang uri ng retorika, diba? Ano pa ba ang maaaring sabihing retorika? Dahil dyan, hanggang dito muna tayo. Itutuloy ko ang aking video presentation ng aking lektura sa mga susunod na mga videos. Pero sa ngayon, yung mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, pakiusap, i-subscribe at ipindutin din rin ang bell para manotifika kayo sa tuwing maglalagay ako ng video lesson natin sa YouTube. Okay? Yun lang at magandang araw sa inyong lahat.